Sa mundo ng aesthetic medicine at cosmetic enhancement sa Pilipinas, may mga pangalan na naging simbolo ng isang panahon ng pagbabago. Isa sa pinakatanyag na tambalan sa larangang ito ay sina Dr. Manuel Manny Calayan at Dr. Maria Teresa Pai Calayan. Hindi lamang sila kinilala bilang mga eksperto sa kanikada ng larangan, kundi bilang mag-asawa at business partners na sabay na nagtaguyod ng isang brand na naging bahagi ng mainstream culture noong early 2000s. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa negosyo, kundi pati na rin sa personal na buhay na dumaan sa matinding pagsubok, kontrobersiya, at pagbabagong hindi inaasahan. Si Manny Calayan ay isang cosmetic surgeon na nagkaroon ng training sa larangan ng surgical aesthetics, kabilang mga pamamaraan tulad ng liposuctions at iba pang body contouring procedures. Samantala, si Pai Calayan ay isang dermatologist na nakatuon sa non-invasive treatments gaya ng skin rejuvenation, acne management at anti-aging procedures. Ang kombinasyon ng kanilang expertise ang naging pundasyon ng kanilang negosyo. Bago sila naging tanyag, dumaan sila sa mahabang proseso ng pag-aaral at pagsasanay. Hindi sila agad sumikat. Nagsimula sila bilang mga doktor na unti-unting bumuo ng reputasyon sa pamamagitan ng kanilang serbisyo. Sa panahong iyon, hindi pa ganoon kauso ang cosmetic procedures sa Pilipinas at may stigma pa ang pagpaparetoke. Ngunit nakita ni Manny at Pai Calayan ang potensyal ng industriyang ito. Noong late 90s hanggang early 2000s, itinatag nila ang Manny and Pai Calayan Clinic. Dito nagsimula ang kanilang pag-angat. Ang kanilang klinika ay naging isa sa mga unang agresibong nag-market ng aesthetic services sa Pilipinas gamit ang media. Ang kanilang pagsikat ay hindi aksidente. Gumamit sila ng mga strategic endorsements mula sa mga kilalang personalidad. Ang ganitong exposure ay nagbigay sa kanila ng kredibilidad at nagpaangat sa kanilang pangalan bilang go-to clinic ng mga artista. Bukod dito, madalas silang lumabas sa television at magazine features. Ang kanilang pangalan ay naging brand. Ang konsepto ng pagpapaganda ay naging mas accessible at socially acceptable dahil sa kanilang impluensya. Kasabay ng mabilis na pag-angat ni Manny at Pai Calayan sa industriya ng aesthetic medicine ay ang hindi maiwasang pag-usbong ng matinding kompetisyon, partikular laban sa Bello Medical Group na pinamumunuan ni Dr. Vicky Bello. Noong kalagitnaan ng dekada 2000, ang dalawang kampo ay naging sentro ng isa sa pinakapinag-usapang tunggalian sa larangan ng pagpapaganda sa Pilipinas. Ang hidwang ito ay hindi lamang nanatili sa loob ng profesional na komunidad ng mga dermatologists at cosmetic surgeons, kundi tuluyang umabot sa publiko sa pamamagitan ng telebisyon, pahayagan at iba pang anyo ng media. Ang tunggalian ay pinalala pa ng pagkakadawit ng kilalang TV host na si Boy Abunda na nagbigay ng opinyon sa issue at naging bahagi ng diskurso sa media. Dahil sa kanyang impluensya bilang isang prominenteng personalidad sa showbiz, ang kanyang mga pahayag ay nagbigay ng mas malawak na atensyon sa alitan. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng serye ng palitan ng pahayag at sa ilang pagkakataon ay nauwi pa sa legal na aksyon at reklamo sa pagitan ng magkabilang panig. Ang rivalry ni Manny at Pai Calayan laban kay Bello ay hindi lamang naging simpleng usapin ng kompetisyon sa negosyo. Ito ay naging laban ng reputasyon, kredibilidad at impluensya sa isang industriyang mabilis na lumalaki. Sa panahong iyon, ang aesthetic medicine sa Pilipinas ay nasa yugto ng paghubog at ang dalawang kampo ay parehong naglalayong manguna sa paghubog ng pamantayan ng kagandahan at serbisyong medikal. Dahil dito, ang kanilang alitan ay naging simbolo ng mas malawak na pagbabago sa industriya, isang indikasyon ng paglipat mula sa tradisyonal na dermatology tungo sa mas komersyal at media-driven na aesthetic practice. Sa kabila ng mga kontrobersiya, hindi may kakailan ang hidwaan ay nagbigay din ng dagdag na publisidad sa parehong panig. Para kina Manny at Pai, ito'y bahagi ng kanilang pag-angat sa rurok ng kasikatan. Sa kanilang kasagsagan noong early hanggang mid-2000s, ang Manny and Pai Calayan Clinic ay isa sa mga pinakasikat at pinakatinatangkilik na aesthetic clinic sa bansa. Ang kanilang pangalan naging halos kasing kahulugan ng modernong pagpapaganda. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng kombinasyon ng mahusay na marketing, strategic celebrity endorsement at aktibong presensya sa media. Ang kanilang mga kliyente ay hindi lamang karaniwang individual kundi mga artista, beauty queens at kilalang personalidad sa telebisyon. Dahil dito, ang kanilang klinika ay naging simbolo ng social na status at aspirasyon. Isang lugar kung saan maaaring makamit ang ideal beauty ayon sa pamantayan ng showbiz at media. Bukod dito, ang kanilang pagiging visible sa publiko ay nagbigay sa kanila ng kakaibang posisyon. Hindi lamang sila kinikilala bilang mga doktor kundi bilang mga personalidad na may impluensya sa lifestyle at beauty trends.
Ang kanilang mga pahayag, serbisyo at maging ang kanilang personal na buhay ay sinusubaybayan ng publiko na lalong nagpatibay sa kanilang status bilang mga icon sa industriya. Gayunpaman, tulad ng maraming larangan na mabilis na nagbabago, ang aesthetic industry ay hindi na natiling pareho. Sa pagpasok ng dekada 2010, nagsimulang magbago ang dynamics ng kompetisyon. Dumami ang mga bagong aesthetic clinics na pinamumunuan ng mga batang henerasyon ng dermatologists at cosmetic doctors na may sariwang pananaw at mga agresibong paggamit ng digital platforms. Ang social media ay naging pangunahing instrumento ng marketing, kung saan ang visibility ay hindi na lamang nakasalalay sa tradisyonal na media kundi sa online presence. Sa aspetong ito, maraming bagong practitioners ang nakasabay sa trend at nakabuo ng sariling following. Dahil dito, ang dominance ng mga naunang pangalan tulad ng Manny and Pai Calayan Clinic ay unti-unting nahamon. Dagdag pa rito, nagkaroon ng pagbabago sa panlasa ng publiko. Mas naging bukas sa mga tao sa iba't ibang opsyon at mas naging price sensitive ang merkado. Ang mga bagong klinika ay nag-aalok ng mas abot kayang serbisyo na nagbigay sa kanila ng advantage laban sa mas established ngunit mas mahal na clinics. Bagamat nanatiling kilala ang pangalan ni Manny at Pai, hindi na nila napanatili ang parehong antas ng impluwensya na tinamasa nila noong kanilang rurok. Kasabay ng pagbabagong ito sa kanilang professional na buhay ang pagharap nila sa isang personal na krisis na tuluyang nagbago sa kanilang relasyon. Noong 2024, kinumpirma ni Manny Calayan sa isang panayam kay Susan Enriquez na sila ni Pai ay hiwalay na, bagamat ang kanilang separation ay nagsimula pa noong 2019. Ayon sa kanyang salaysay, ang kanilang relasyon ay unti-unting nasira dahil sa patuloy na hindi pagkakaunawan sa maliliit na bagay. Ang mga simpleng hindi pagkakasundo ay naging madalas na pagtatalo na kalaunan ay nakaapekto sa kanilang emosyonal na koneksyon. Ang sitwasyong ito ay lalong pinalala ng kanilang long-distance setup nang umalis si Pai upang samahan ng kanilang mga anak na mag-aral sa ibang bansa. Sa loob ng 5 taon na hindi sila magkasama sa isang lugar, nagbago ang kanilang dynamics bilang mag-asawa. Ang kakulangan ng pisikal na presensya at araw-araw na interaksyon ay nagdulot ng emosyonal na distansya na naging mahirap punan kahit pa may mga komunikasyon. Isa sa pinakamahalagang pangyari na nagpatindi sa kanilang hidwaan ay ang pag-amin ni Manny na nagkaroon siya ng relasyon sa isang babae, isang vlogger na naging pasyente mismo ni Pai. Ang sitwasyong ito ay nagbigay ng mas komplikadong dimensyon sa kanilang problema dahil hindi lamang ito usapin sa pagtataksil kundi pati na rin sa paglabag sa tiwala sa loob ng kanilang profesional na espasyo. Ayon sa kanyang salaysay, nakaramdam ng hinala si Pai at kalaunan ay kinumpirma ito ng personal. Ang insidente kung saan nakilala niya ang babae sa kanyang sariling klinika ay nagbigay ng emosyonal na bigat sa sitwasyon. Ang kanyang agarang reaksyon at ang pagkakasangkot ng kanilang anak sa eksenang iyon ay nagpapakita kung gaano kalalim ang epekto ng pangyayaring ito sa kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat, hindi agad natuldukan ang kanilang pagsasama. Nagpatuloy pa ito sa loob ng 4 na taon ngunit ayon kay Manny, ang mga panahong iyon ay malamig at wala nang dating init ng relasyon. Ang kanyang relasyon sa vlogger ay tumagal ng 3 taon ngunit hindi ito nagbunga ng mas permanenteng commitment. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin kasal sina Manny at Pai sa legal na aspeto ngunit malinaw na hiwalay na ang kanilang buhay. Bagamat hiwalay na sila, pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang partnership sa negosyo. Ang kanilang 3 anak, sina Hannah, Bernice at Andrea, ay may mahalagang papel sa kasalukuyang estado ng kanilang pamilya at negosyo. Ang isa sa kanilang mga anak ang nagsisilbing tagapamagitan sa komunikasyon ng magulang, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa operasyon ng kanilang klinika. Ayon sa eksklusibong ulat ng ABS-CBN na inilathala noong Mayo 1, 2024, hindi lamang ang hiwalayan ni Manny at Pai ang naging sentro ng usapan kundi pati na rin ang kalagayan ng kalusugan ni Dr. Pai Calayan. Sa parehong panayam, kinumpirma ni Manny Calayan na ang kanyang asawa ay dumaan sa isang seryosong karamdaman na inilarawan mismo bilang isang life-threatening illness. Bagamat hindi tahasang binanggit sa ulat ang eksaktong diagnosis o pangalan ng kanyang sakit, malinaw na ito ay naging isang malaking hamon hindi lamang sa kanyang personal na kalagayan kundi pati na rin sa kanyang pamilya at propesyon. Sa kabila ng seryosong kondisyong ito, kapansin-pansin na hindi tuluyang huminto si Pai sa kanyang propesyon. Ayon sa mga ulat at sa panayam kay Manny, nananatili siyang aktibo sa kanilang klinika. Ipinapakita nito ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho bilang dermatologist at aesthetic doctor. Ang ganitong uri ng pagpapatuloy sa trabaho sa kabila ng health challenges ay nagpapakita ng kanyang matibay na disposisyon at profesionalismo. Sa kasalukuyan, bagamat walang detalyadong update sa eksaktong estado ng kanyang kalusugan,
Ang patuloy niyang pagiging aktibo sa kanilang negosyo ay indikasyon na siya ay nasa mas maayos na kalagayan kumpara sa panahon ng kanyang karamdaman. Ang kanyang pagpapatuloy sa practice ay nagpapakita na siya ay nakabangon at patuloy na lumalaban sa kabila ng kanyang pinagdaanan. Sa kasalukuyan din, ang Money and Pai Calayan Clinic ay patuloy pa ring tumatakbo na may 2 pangunahing sangay sa Makati at Alabang. Bagamat hindi na ito kasing prominente ng dati, nananatili itong bahagi ng aesthetic industry sa Pilipinas. Mayroon pa rin silang mga kliyente kabilang ilang kilalang personalidad, ngunit hindi na ito kasing lawak at kasing sikat tulad noong kanilang kasagsagan. Ang pagbabago sa industriya kabilang ang pagdami ng competitors at ang pag-usbong ng digital marketing ay nagdulot ng bagong hamon sa kanilang negosyo. Si Manny Calayan ay patuloy pa rin na aktibo bilang cosmetic surgeon, habang si Pai Calayan, na kilala na rin bilang Doktora Pai Cabrera, ay nagpapatuloy sa kanyang practice bilang dermatologist. Ang kanilang relasyon ay nananatiling profesional at ang kanilang komunikasyon ay kadalasang dumadaan sa kanilang mga anak. Hindi na sila nag-uusap o nagkikita ng personal at malinaw na ang kanilang dating relasyon bilang mag-asawa ay tuloy nang nagbago. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, patuloy pa rin nilang pinapatakbo ang kanilang negosyo, isang patuloy ng kanilang pinagsamang kontribusyon sa industriya.